So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, our last prelim actually, I've got zero and none of, I did not answer any of the question because I was so, uh, um, I mean, that time kasi po ma'am, napakahirap sa akin kasi that time I was about to meet the running summa cum laude of the psychology department, Junad Jargan ng Abu Bakar, and the top 4 SASI examiner during her time, which is yung pangalawang PL din na matatalino sa basic psychology, because I was about to uh, uh, lobby for them, lobby the uh, availability staff, availability faculty, if they are available to volunteer in San Islamic Assembly. And Alhamdulillah, I got them as faculty member of ISRC last time. And that time, sa tiyak na mga buberga ko because I am running out of time. But I cannot make any excuses not to take the examination because that's too informal if mag-excuse ako where in fact that is not valid, because in the first place I am here in the university to become an engineer, not any of organization. And hindi nga ako nag-answer that time, I've got zero. So to begin with, let's try answering yung uh, number one. Sa number one sa which is tinatanong po sa problem kung by evaluating the determinant, classify the matrices as singular and condition or well condition. Dito, ito yung pinapa-determine niya sa atin, pinapa-determine mo if it is singular, L condition or well condition. In this problem po ma'am, ang unang-unang gagawin natin, because we are about to answer a determinant problem, unang-una we need to copy all the given elements, yung mga given elements natin. 1, 2, 3, 2, 3, 4, and 3, 4, 5. Yan. And after copying this one, yan, ang pattern na ginagawa po natin is to like this and this one and this one. But we need to copy the one column here and two column here. And yan siya yung magiging another natin 3 at saka 2, 3, 4 2, 3, and 4. Yan. So this time, di ba as you can see here po ma'am, ito is na yan, meron ng mga value yan, meron na rin. So this time, let's say A is equal to, yan lang yung pattern na dapat natin sundin. 1 times 3 times 5 plus 2 times 4 times 3 times 4 times 3 plus 3 times 2 times 4 times 2 times 4. Yan. So, yan. Then, another thing that we need to do after that is yung papunta naman dito, di ba? Isa, 1. Then, ito, 2. At saka, ito, 3. Yan. Yan lang yung pattern. Then, we need to subtract that one here. Let's say 3 times 3 times 3 plus 4 times 4 times 1 and plus 5 times 5 times 2 times 2. Then, subtract the subtract. Where's my calculator? Ayan. So, 1 times 3 times 5 times 3 times 5 plus 2 times 4 times 3 plus 3 times 2 times 4. This is actually equal to 63. 63
3 times 3 times 3 plus 4 times 4 times 1 plus 5 times 2 times 2. And this is actually 63. 63 minus 63 is equal to 0. And this one here, this time, since equal to 0 po siya, meaning to say that the problem says that it is a singular because it is equal to 0. Otherwise, if it is not equal to 0, if it is equal to greatest than or greater the element itself, meaning to say that it is well conditioned. But if it is less than to the elements given in the problem, or in these elements, it is less than, it means to say that it is L condition. That's the rules that we need to follow in order for us to identify whether it is singular, L condition, and well condition. So now let us proceed to this pangalawang problem po, ma'am. Where's my eraser? Okay. I mean for determining the matrices, if it is by evaluating the determinant, need to classify the following matrices as singular, L condition, or well condition. Ito yung pangalawa, which is i-multiply natin ito again. Kukuha tayo ng dalawang column dito, 2.11 negative 1.84, negative 1.57, negative 0.80, 3.03, and 5.25. Okay. Yan. Unang gagawin natin dito, dyan, and dyan. The same to this, yan yung gagawin din natin. Okay? Yan yung pattern. Now, wala na tayong okay. Yan times 3.03 times 4.30 plus yung ano natin, negative 0.80 times 1.29 times negative 1.57 plus dito 1.72 times negative 1.84 times 5.25. Okay. Yan yung unang row natin. 2.11 times 3.03 times 4.30 plus negative 0.80 times 1.29 times negative 1.57 plus 1.72 times negative 1.84 times 5.25. This is equal to 12.496. 12.496. Yan yung pang-una, yung ganitong pattern. Okay. Yung pangalawa naman, 12.496. Okay. Yung dito, yung pattern na papunta dito sa which is negative 1.57 times 3.03. Pasensya na po ma'am, naubos na yung ink ng ko. Times 1.72 plus yung dito 5.25 times negative times 1.29 times 2.11 plus 4.30
times negative 1.84 times negative 0.80. Now we have equal to, this is equal to negative 1.57 times 3.03 times 1.72 plus 5.25 times 1.29 times 2.11 plus 4.30 times negative 1.84 times negative 0.80. This is equal to 12.434. 12.437. Yan. Since yung nakuha natin dito, i-subtract natin dito ha. Yung nakuha natin dito at saka ito. Minus 12.437. Minus 12.496. Okay. Our answer here is equal to 0.058. Okay. Yeah. So, now, the question is this L condition well conditioned or a singular? No. It is not singular because it is not equal to 0, and nor it is not well conditioned because it is not greater or above greater than the elements given in the problem. But I think this is L condition because it is below the elements that is being given in the problem. Because yun yung rules na susundin natin po. Kailangan kapag below siya sa elements na mga given, so ano siya dun sa L condition. So this is L condition. L condition. In condition. So once again, ang pinaka-iniingatan natin dito is yung pag-input natin sa calculation because we think na sa pagdali-dali natin, bigla natin na-click yung mga wrong numbers and that exactly makakakuha ka ng maling sagot. Okay. Now, dito naman tayo sa number 5 na problem. Yung concern natin dito, depende lang ito sa pag-analyze ng problem. Kasi minsan magkakamali tayo in constructing or making an equation. But as for what I have understand dun sa problem na yon, ito siya yung table na given. And yung ginawa ko is papunta dito, ito yung corresponding niya, and then dito, which is may nakuha tayong 55, 30, and 15. 25, 45, 30, 25, 20, and 55. With the corresponding value na given dun sa question. And, paano natin gagawin or kukuha ng equation? And making our x is magmumula sa row 1, our y is magmumula sa row 2, our row 3 is for our z. And, syempre, ito yung mga coefficient ng x, dito naman yung y sa column 2, sa z naman yung sa column 3. Now, dito, since nasa percentage siya, ito siya yung 0.55x, then since we are concerned with our x here, we are concerned, so siya lang yung matitira, and sa kabila, ito-transpose natin yung y and z natin, then divide both side by 0.55, magkakaroon tayo ng nitong equation na to. The same as to what we did here, gagawin din natin doon sa y natin and doon din sa z natin. Now, since meron na tayong equation, tatlong equation, let's say for example, 4,800 minus 0.25y minus 0.25z over 0.55 divide by 0.55. Lahat yan sila 0. Yan.
8,727.27 yung makukuha natin x. Okay, take note. Sa Gauss-Seidel actually, yung dapat lang nating tandaan is, let's say, yung gagamitin natin for every variable that is being asked by our calculator, ha? Kasi siyempre, mag-a-ask yan siya ng value. Yung ginagamit natin actually is yung pinaka-latest value na nakuha natin. Unlike sa Jacobi na yung value before the latest, yun siya yung ginagamit natin. Baka mabaliktad natin kasi. Di ba? Okay. By using Ry naman, Ry 5,800, yung equation niya, 0.30 minus 0.20 z over 0.45. Okay. Anong gagamitin nating x? Yung latest, of course. 8,727.27. Yung z natin is 0. Makakakuha tayo ng value na 70 o 70.17. Ayan. 71. 71 pala. 0.71. Yan. Proceed tayo sa z. Ano yung equation natin? Yung equation natin is 5,700 plus, this is minus, kaya nag-transpose tayo sa kabila, di ba? Minus 0.15 x minus 0.30 y over 0.55. Okay, mag-ask siya ng x. Anong gagamitin natin na x? Itong gagamitin natin ng x. Tapos ito naman yung y natin because they are the latest one. Ano yung y natin? 70.71. Makakakuha tayo this time ng 4126.72. Okay. Now, dumako tayo sa pangatlo. Back to 4,800 yung equation natin sa x. Okay. This time. Ano yung gagamitin natin na y? Ito. Yung z naman na gagamitin natin ito. Okay. Y. Z is 4126.72. Mayroon tayong value na 3637 53. Baka mapagpabaliktad natin, ha? Yun yung tatanda natin. Okay, pangalawa. Yung 5,800. Ano yung x natin? Of course, yung reason. Yung z natin, yung 4126. X 3637.53. Okay. Yung z natin is 4126.72. Okay. Ulit. 0. Yung x natin 3637.53. Yung z natin is 4126.72. Meron tayong value na it's 629.77. It's 629.77. Now, proceed tayo sa z. Sa z, yung 5,700 na equation natin. Okay. Yung x na itatanong sa atin, ito yung gagamitin natin, latest pa rin, at saka yung latest na y. Okay. Ano yung x natin? 367.53. Ano yung y natin? 8629.77. Now we have 4664.44. 4664.64. Ay, 4664.44. 44. Doon lang tayo nagkakamali minsan doon sa pagiging careless ng isang tao, human error kumbaga. We cannot avoid that. That's normal, but we need to get focused to our exam. Kasi yun din yung napansin ko minsan. Hindi dapat nag-overthink while doing exam. Now, proceed tayo dito.
sa pang-apat na ano. 'Di ba? Yung tinatanong actually is ano yung tinatanong? I mean, ano yung gagawin natin? 'Di ba Y and Z? Y, ano yung latest na Y natin? 8629.77. Ano yung Z natin? 4664.44. Now we have 2684.45. 2684.45. Yan. Y at saka Z. Now, proceed tayo dun sa Y. Y, 5,800 minus 0.30. X natin, X ito, Z is yun. So, X, 2684.45. Z natin is 4664.44. Meron tayo this time, 902.6.17. Now, sa pangatlo, 5,700, X and Y yung kailangan natin. Ito yung gagamitin natin X, ito yung gagamitin natin Y. X, 2684.5, 9026 sa Y. 9026.17. Meron tayo this time, 4708.15. Now, proceed tayo sa panglima. Panglima, itinatanong is Y and Z, yung ano, kailanganin natin. Yung latest natin na Y, 9026. Z natin is 4708.15. Now we have 2484. 84.4. Sabay naman natin, kailangan natin X and Z, which is yung latest X at saka yung Z. 5,800 minus 0.30 to 484.4. Latest natin na Z is 4708.15. X and Z, 42484, 4708.15. Now we have our Y, 9140.11. Proceed naman tayo sa Z, which is 5,700. Being asked is X and Y. X, latest X, 2484. Y is 9140.11. Okay, meron tayong 4,700 700.56. But before that, yung dito, masyado na siyang mahaba. But ang gagawin lang natin, we need to take note na yung formula ng percentage, ng percent ng ano is, syempre, ito, yung present ng X, present X minus previous over present X. The same as to lahat dito, yan siya yung formula natin. Meron tayong X, meron tayong Y, and meron tayong Z. So, until makuha natin yung percent na hinahanap natin. But as for this, I have to cut it here kasi masyado na siyang mahaba. Ito yung tatandaan natin na formula. Again, yung kaibahan ng Go-Seidel at saka Jacobi, yung sa Go-Seidel, ang ginagamit natin na value is yung pinaka-latest na na-come up natin to our equation. But dun sa pangalawa, sa Jacobi, yung before na value doon sa latest natin. Yun siya yung pagkakaiba nila. Huwag natin kakalimutan yung dalawa. Okay? That's all. Thank you.